kailan pa naman mainit ang panahon sa Kapa, nakakaranas ng brownout ang ilang barangay sa Pasay. Ang matindi pa, nagputukan ang mga kawad ng kuryente. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, bakit ba nagkaka-brownout dyan? Naku, tama ka, Ses, nawalan nga ng kuryente sa ilang barangay dito sa Pasay. At sabi ng Meralco, hindi naman daw ito malawakan at maaaring dala rin daw ng matinding init ng panahon. Animoy salubong sa bagong taon ang narinig na putok at pailaw sa Barangay 195 sa Pasay City. Pero hindi fireworks yan dahil mula yan sa pumutok na transformer na kuryente. Fireworks na naman ulit! Maalis dyan, ma! Ang mga residente nagulantang at nataranta sa nangyaring pagputok. Ganito rin daw ang nasaksihan sa mga katabing barangay nitong mga nakaraang araw. Kaya ang ending, patay sindi ang kuryente sa Barangay 195, 196, 197 at 198 na malapit sa NAIA. Para pong halos fountain na po, parang Pasko, bagong taon ang naging nangyari. Kala ko magkakasunog sa aming barangay. Buti naman at naagapan pa rin po natin. Kaya ang mga residente, sa labas na ng kani-kanilang bahay nakatambay. Pang-apat na araw na kasi ngayon na wala silang kuryente at naubusan na ng charge ang kanilang mga portable electric fan. Napakahirap nun, napakainit no ng panahon ngayon eh. Ang dami ko ng bungang araw eh. Napakainit. Hindi makakilos, napakainit. Si Remy, naabutan pa namin na humihingi ng certification sa barangay. Work from home call center agent kasi siya at hindi makapagtrabaho dahil walang kuryente. Hindi rin siya makapag-report sa kanilang opisina dahil ilang araw na rin siyang walang tulog. Lobat na lahat ng mga ano namin, mga solar or kung ano man, o tsaka yung mga rechargeable kung ano, wala na, lobat na. So, paypay na lang. Malulowat na rin pati yung katawan mo. Kakapaypay. Kaya ang barangay, naglagay na ng charging station sa barangay hall. Hindi raw unang beses naranasan ang problemang ito dito sa mga barangay na ito dito sa Pasay. Dahil nung nakaraang taon ay kinailangan pang palitan ng ilang linya ng kuryente. Pero sa kasamaang palad, nasira na naman ang mga ito. Ayon sa Meralco, wala namang malawakang problema sa ngayon. Pero merong localized service interruption dahil tag-init. Lalo't base sa monitoring ng Pag-asa ay nasa danger level ang damang init sa ilang lugar. Kapag ganitong panahon daw, sabay-sabay ang paggamit ng mga cooling device gaya ng ventilador at aircon. Kaya nagkakaroon ng overloading sa mga linya at transformer. At kapag lagpas na sa normal ang kapasidad, mas mabilis itong uminit na nagre-resulta sa aberya at brownout. Rumeresponde naman ang Meralco sa mga reklamo at pinapalitan ng mga pasilidad kung kinakailangan. Ses, as of around 6 p.m. ay wala pa rin kuryente dun sa dalawang mahabang kalye dyan sa Barangay 195 dito sa Pasay. At kanina naabutan natin yung ilang personnel ng Meralco doon, pero ang ipinangako lang daw o yung sinabi lang daw, advice lang doon sa mga residente, wala pa rin kasiguruhan kung kailan sila mismo magkakaroon ulit ng supply ng kuryente. Ses. Naku, sana naman ay agad na maayos yan. Maraming salamat sa iyo, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.